pagpapanday na kilalang trabaho ng mga lalaki, negosyo ng mga babaeng magkakamag-anak sa Puzurubio, Pangasinan. Ilan sa kanilang ipinagmamalaking obra ang replika ng mga espada sa ilang pelikula sa Hollywood, pati na ang Iron Throne sa Game of Thrones. Si Bam Alegre on assignment. Sa Sandaang Kapuluang matatagpuan sa probinsya ng Pangasinan, nangingibabaw ang mga maipagmamalaking bakasyunan. Siyempre pa sa mga pasyalang ito, hanap-hanap din ng mga turista ang mga pasalubong. Dito sa bayan ng Puzurubio, tara na't tikman ang kanilang malagkit na patupat. Pero humahabol din sa listahan ng kanilang mga patok na produkto ang paggawa ng mga espada at iba't ibang uri ng patalim. Ang kwento nito, nag-umpisa lang bilang libangan ng isang pamilya. It all started actually sa pamilya Rivote sometime in 1969. Malit lang, parang home industry lang noon. And then throughout the years, salin-salin lahi, marami na rin natuto doon within the community sa Barangay Palakpalak. Hindi lang mga simpleng panday o espada ang makikita rito. Gumagawa rin sila ng maliit na bersyon ng kutsilyo. Binibenta ito bilang souvenir sa Baguio. At nang minsang namasyal dito sa Pilipinas, ang American actor na Steven Seagal, dinagaluhan siya ng espadang made in Puzurubio. Isa raw sa mga kilalang nagmamay-ari ng paggawaan ng mga metal craft dito ang pamilyang Amazona. Hindi dahil sila'y mandirigma, kundi babae kasi ang namamahala rito. Si Yasmin kasama ang kanyang ina at isa pang kapatid na si Joyce. Sa labas na lang din namin nalaman na ganun ang tawag nila sa amin. So, di parang ano na lang, thank you na lang kung ganun ang tawag nila sa amin. Kwento ni Yasmin, ang kanilang ama na dating sundalo ang nag-umpisa ng kanilang paggawaan ng mga iba't ibang uri ng patalim. Pero nang pumanaw siya, humina na ang kanilang negosyo. Dito na nila naisipan na muli itong buhayin. Sila ngayon ang itinuturing na kauna-unahan at nag-iisang woman producer ng mga espada sa kanilang bayan. Pansamantalang iniwan ang kanyang propesyon bilang guro para matutukan ang kanilang paggawaan ng metalcraft. Mula sa maliit na opisina, isang showroom ang kanilang ginawa. Paraan din daw nila ito para makilala pa ang kanilang bayan sa ganitong industriya. Nung nawala na si Father, ang daming naiwan ng mga stock dyan na mga sword. So, why not lagyan natin, ayusin natin yung office na kung saan pag pumupunta tayo sa ibang bayan, may mga museum sila, may mga pasyalan. Makikita rito ang mahigit 30 mga espada at 15 palakol. May mga replika rin sila ng mga espadang ginamit sa mga Hollywood movies tulad ng Braveheart na pinagbidahan ni Mel Gibson. At dahil isang Game of Thrones fan si Yasmin, gumawa rin sila ng Iron Throne. May Duterte sword din na hugis kamao ang hawakan. Naka-display rin dito ang higanting espada na 7.62 meters ang haba na gawa sa stainless flat sheet. Sa ngayon, may regular na silang sinusuplayan abroad. Pero higit sa negosyo at pagkilala, kapakanan nila ang isinasaalang-alang upang ipagpatuloy ang nasimula ng kanilang padre de pamilya. Isa si Mang Wesley sa mga basyador o gumagawa ng mga espada. Halos 21 taon na niya itong trabaho. Dahil dito, napagtapos niya ang kanyang mga anak. Wala po akong ibang pagkuhanan kung hindi naman dito. At dito naman po ako nasanay. So, parang hindi ko rin kayang iwanan ito hanggat kaya ko pa. Sa isang industriyang pinanday ng mga kababaihan, sino mag-aakalang kikilalanin at maipagmamalaki ito sa ibang panig ng mundo? Patuloy lang na kahit sino, pwedeng gumawa ng pangalan sa anumang napiling larangan. Ako si Bam Alegre at ito ang aking assignment.